Sino nga ba si Alice Guo? Ayon kay Senador Win Gatchalian, maaaring siya si Guo Huaping na pumasok sa Pilipinas noong 13 years old pa lang siya. Base yan sa inilabas si Gatchalian na kopya ng passport at iba pang dokumento mula sa Board of Investments mula raw sa aplikasyon ng pamilya Guo para sa Special Investors Resident Visa o SIRV. Ani Gatchalian, 1990 ang totoong taon ng pagkakapanganak ni Guo at si Lin Wenyi ang nakarehistro niyang ina. Base sa Certificate of Candidacy ni Guo sa nakalap na dokumento ng GMA Integrated News Research, 1986 siya pinanganak sa Tarlac. Para kay Gatchalian, pagtitibayan ng dokumentong ito ang co-warranto case laban kay Guo. Sakaling magtagumpay ang petisyong ito, maalis siya sa pagkaalkalde dahil hindi siya tunay na Pilipino. Sa isang panayam sa telepono, sinabi ng abogado ni Guo na si Attorney Stephen David na walang kinalaman si Mayor Alice Guo kay Guo Huaping. Lalo't ang balita raw niya ay maraming may ganitong pangalan. Kung totoo raw ang dokumento, dalhin na raw ito sa proper forum at ipresenta ang ebidensya. Kung meron silang matibay na ebidensya na they are one and the same, edi ipresenta nila sa proper forum para masagot namin. Kasi mahirap sumagot sa mga publicity na gano'n eh. Dati na rin niya itinanggi na nanay niya si Lin Wenyi at ilang beses sinabi sa Senate hearings na anak siya ng tatay niya sa kasambahay na si Alice Amelia Leal na iniwan raw si Alice Guo. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako sa farm. Naungkat ang issue sa pagkakakilala ni Guo nang mayugnay ang kanyang pangalan sa niraid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Nauna nang sinabi ng PAOK na sasampahan nila ng reklamong kriminal ang alkalde kaugnay nito. Kanina nagpahatid ng sulat si Guo kay Executive Secretary Lucas Bersamin na siya ring chairman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Just expressing the mayor's intention that she is one with the commission to uncover the truth and for justice to prevail. Sa 6 na pahinang liham, sinagot ni Guo ang ilang aligasyon. Itinanggi niyang money laundering at pagpapatayo ng Pogo ang layo ng Baofu Land kung saan naging part owner siya. Walaan niyang basihan ang aligasyong simulated o pakunwari lang ang pagdivest o pagbitaw niya sa pag-aari sa kumpanya. Kaya walaan niyang basihang idawit siya sa anumang usapin tungkol sa kumpanya. Dahil inilipat na raw ang interes sa Baofu sa pamamagitan ng deed of assignment bago pa siya mahalal noong 2022. Wala na raw siyang direktang partisipasyon o pinansyal na interes sa kumpanya nang mangyari ang mga aligasyon. Hindi umano siya tumakbo para protektahan ang personal na interes sa negosyo. Iginit din niyang kulang ang mga elemento para sabihing dawit siya sa human trafficking, kidnapping o money laundering. Iginigit din ni Guo ang presumption of innocence o ang pagiging inosente hanggat walang konkretong ebidensya para patunayan ang paratang. Hindi anya porke mayor ay protektor, kasangkot o kasabwat sa mga krimen sa kanyang nasasakupan. Karaniwan ding anyang naisasagawa ang mga organisadong krimen ng patago. Hindi anya makatarong ang isakdalang isang mayor sa mga ganitong aktibidad nang walang sapat na ebidensya. Wala anya siyang direktang pakikilahok sa pang-araw-araw na operasyon ng mga gaming operator. Ang mga desisyon kaugnay nito ay saklaw umano ng ibang ahensya. Tiwala si Guo na mapapatunayang wala siyang kinalaman sa mga aligasyon. Sabi naman ng PAOK, magkokomento sila kaugnay ng liham ng mayor. Oras na mapag-aralan nila ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.